Magandang tanghali sa inyo mga ka-viewers. Andito na naman po si Hero Tuloy Talakay. Tulong Talakay po sa ating talakayin ngayon ay ang taong tamad, ang pagiging tamad. Alam nyo, marami mga taong tamad talaga, no? May mga masisipag din. Ang sa population po sa mundong Earth, mas marami po ang tamad. Mas marami po ng konti ang tamad kumpara sa mga masisipag. Alam nyo, masama rin naman kasi maging sobrang tamad ka. Wala, wala kang ginagawa sa ano mo, sa kapamilya mo. Ikaw ay kain tulog lang. Masama din ang pagiging tamad. Aminin na natin na talagang ang tamad ay hindi pinagpapala talaga ng Panginoon. Pero sa mata natin, tayo mga masisipag at saka sa mga ibang tao rin na nakakaranas, nakikita nila yung mga taong tamad na hindi man lang kumikilos, walang naitutulong, kain, tulog lang, cellphone, higa, pero pinagpapala. Alam nyo, hindi naman din kasi pantay-pantay. Lahat ng mga tamad ay hindi naman din minamalas. Pero may mga dumarating din sa pagkakataon sa bandang uli, nagiging masalimuot ang buhay nila dahil sa pagiging tamad. At meron din naman mga tamad na natuto naman din sa kanilang mga pagkakamali nung sila'y kabataan nila na pagiging tamad. Ganun na naman po yan. Pero kung tamad ka talaga, pasaway ka talaga, at inainisan ka ng pamilya mo dahil sa pagiging tamad mo, na wala kang naitutulong, wala kang naiaambag, isang kamalasan na rin po ang kahantungan po talaga. May ganun po talaga. Pero meron talaga na tao na tamad, naghahari-harian. Meron din ganun. Pero hindi talaga sila hari kahit tamad maghari-harian sila. Parang nasusunod yung gusto nila. Luho ba? Spoiled. Parang ganun. Yung mga ganun, may mga minamalas talaga. Meron talaga. Dahil sa pagiging tamad. Yun po ang totoo po sa realidad. Ang mga taong tamad, ganun ang kahantungan. Pwedeng magutom sila, pwedeng ma-depress, pwede ring makuluntoy. Makuluntoy ang kanilang pag-iisip at katawan. Ganun po yan. Kaya ang taong tamad, kailangan magpakasipag, magdasal sa kanyang sarili na maging masipag siya, tumulong siya sa kapwa niya, tumulong siya sa kasamahan niya dito sa pamilya at sa mga bawat pamilya ng kanyang mga magulang. Kasi ang pagiging tamad talagang walang kahantungan. Kaya lang may mga ganun talagang tao na may mga tao na tamad na, wala nang ginagawa, makapal pa ang mukha. Kaya mag-ingat din kayo sa mga ganung tao. Meron ng mga tao na nagkukunwaring tamad. Meron din 'yan. Pero kalaunan masisipag. Ang kapangyarihan niyan, ikaw advice ka ng advice. Pero totoo naman yung ina-advise mo sa kanya. Masipag naman, magkano ka, pakayos ka, magkasipag ka, tumulong ka dito. Pero meron tao na nagtatamad-tamaran lang kasi priority niya na magpakasarap muna. May ganun. Mag-ingat kayo sa taong ganun kasi wag kayong masyadong magpapangaral-pangaral sa mga ganun. Dahil
Hindi mo alam, silent confidence lang yun. At baka hindi mo alam, may kalaban or inakalaban ka. Baka bigla siyang umasenso, pero tamad siya, tamad. May mga ganun talagang tamad na siya parang gintong kutsara, parang siya pa yung ano. Mag-ingat kayo sa ganun. Huwag kayong masyadong magpangaral na magpangaral. Hayaan nyo lang siya kung anong kagustuhan niya. Magpangaral lang kayo ng ano. Baka biglang kalaunan ay bumaliktad. Sila umasenso. Sila pa yung nakagawa ng mali. Sila pa yung nakaano. Sila pa yung umasenso. Ganon yun. Kaya mag-ingat din kayo. Mag-ingat din kayo sa pangaral at pagpapayo. Tamang payo lang. Alam naman niya yun. Parang ganon. Kasi pag masyado kayong parang nagparamdam kayo na parang ano, ang isip nila ay nagpapabida ka. Kasi tamad nga sila. Iba ang iniisip nila, baka nagpapabida lang to sa payo-payo. Pero may silent confidence sila na ano, na kaya naman nila pala gawin yun. Hindi, na yung nagpapangaral hindi nararamdaman. Puro tamad lang ang nakikita niya. Kasi tamad nga talaga. Mag-ingat kayo doon kasi magkakabaliktad, biglang bumabaliktad yung sitwasyon. Biglang umasenso yun, tamad na nga, umasenso pa, di ba? Ikaw naman eh, syempre ikaw nagdamdam ka, ikaw nagpangaral, ano, ba't ako pa ng ganito, naghirap. Yung tamad pa ang ano, umasenso, di ba? Kasi may mga tamad din kasi na ano eh, may mga katamaran din kasi sa mga gawain na kagaya ng mga social, mga ano, online na yan. Medyo may pagkatamad din ng ano, yung gumagana lang, kamay lang, daliri lang, kumikita ka na ng pera. Parang ganon. Kaya naman mga tagapayo, huwag kayo magpapayo sobra ha, ulitin ko. Ang gawin nyo lang, gabayan lang sila, tama lang, saktuhan lang, para hindi rin kayo makaisip sa kanya ng inggit. At magdasal po talaga na sana maging maayos din yan, yung mga pinangaralan mo, eh bigyan ka ng gantimpala. Kahit pa paano, bigyan ka, di ba? Pero pag hindi ka naman binigyan ng ano, kasi walang pagdarasal, kasi minsan din nagdarasal talaga, mas malaking chance kasi na maging maayos ang buhay, nagkakabalansihan. Pag yung tamad na yan, umasenso at di ka pa pinano, isa lang yun, kaaway ka niya, inaaway ka niya, at nilalagpak ka sa lupa, iniiwan ka sa ereng lubog. Ikaw yung nagpapangaral na sa kanya, pero tamad siya nun, na hindi mo nun nalalaman na silent confidence yun. Ganun po yun. Kaya yan, may ganyan mga taong tamad. Silent confidence lang yan, pero asinsado pala. May naitatago pala siyang ano. Kaya kayong mga nagpapangaral ulitin ko, huwag kayo masyadong magmatas din sa pagpapaaral sa mga taong tamad. Hayaan nyo lang siya. Obserbahan nyo. Kasi ang buhay kasi natin ganyan-ganyan yun eh. Taas baba eh. Hanggang dito na lang mga ka-viewers. Yan lang naman ay talakay ko lang tungkol sa mga taong tamad. Medyo ingat din sa pangangaral sa mga taong tamad. Pero ang pinakamaigi talaga, pagiging masipag na tao. Yan ang the best sa Panginoon, na may tiyaga at may nilaga talaga. Yan ang totoo talaga. Hindi yung umasenso sa walang kahirap-hirap, easy money lang, kasi katamad. Kaya ingat din kayo doon. Ang gawin nyo ay wag nyo siyang paratangan ng ano, ng sumpa. Maring sana umasenso ka rin, gano'n lang. Huwag ka magsasabi ng direct. Hanggang dito na lang, God bless po.